Hi guys, nandito tayo ngayon para sa 4th episode ng The Red Door Podcast PH. And today kasama natin si Tito James. Pero bago tayo mag-umpisa, Tito James, pakilala ka muna siguro. Ako nga pala si James Cortez. I'm part of Magic Manila. Sila mga grupo ko dati. Oo, kasi para sa mga hindi nakakaalam, mga magicians kami before. Hanggang ngayon pa naman mga magicians kami. And Hindi na lang active sa yung Magic group natin sa TikTok. Oo, tama. Mayroon nga pala kami dating TikTok meron page. kaming TikTok page. Ta-try namin mag-post ulit ng mga content doon kasi nag-shoot kanina si Tito James ng ano. Ano nga pala ang TikTok mo? Kuya James. Kuya James, Kuya, may dot ba yun? Diyan. That Ayun, James. Oh, ito, Kuya lalagay ko dito. Yan. Follow nyo siya sa TikTok kung mahilig kayo sa Magic. And tatry Wala namin pa siyang upload dun eh. tatry namin siyang hikayatin na sumama sa The Red Door Podcast. Oo, ilang dahan-dahan. Kasi marami din siyang alam ng mga yun nga pala, hindi pa pala natin nabanggit. Dito sa 4th episode natin, ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Ano nga ba ang pag-uusapan natin? Ano ba ang in-open mo sa Maganda akin? siguro sa'yo naman galing. Kasi yung naisip ko, maganda rin pag-usapan bukod dun sa mga nakakatakot na stories. Maganda rin pag-usapan yung mga conspiracy theories tsaka mga unsolved mysteries. Oo, tama. Before, nagkaroon kami ng episode ng Unsolved Mysteries Pero ngayon lang kami ata magkakaroon ng episode na about sa conspiracy theories. Actually, dati, isa sa mga pinakamadaming views na video sa akin is yung Yolanda. Yung Yung conspiracy Yolanda. theory. Ano naman kasi yun pwede natin siyang tawagin conspiracy theory, pero pwede rin natin siyang tawagin urban legend. Hindi naman sila nalalayo Sa bagay. Pero before tayo mag-proceed, disclaimer lang sa lahat ng nakikinig, lahat ng i-discuss namin dito ay conspiracy theory lamang at nabasa lang namin to somewhere para ma-share sa inyo. So walang fact na involved dito. Lahat ng ito ay conspiracy theories lamang. So, ayun, I guess let's proceed. Mauna ka na siguro para Hindi, mas maganda mauna na si Tito James. Kasi hindi ko masyadong forte yung conspiracy theories okay. Pero si Tito James o si Kuya Jim, Kuya James. Ano ba? Kuya James. Kuya James. Marami tong marami siyang alam Siguro maganda mag-sample ka na isa. Hindi, Ano ba? bigay ka ng isang parang halimbawa pag tinanong ka, anong mga conspiracy theory alam mo? Ano yung unang papasok sa utak mo? Oo, kasi nung dati, mahilig ako manood ng mga parang pampatulog ko, kumbaga. Pampatulog. Siyempre, nanonood ka internet, browse. Baka, nakakanto kasi mga documentaries na na Sa bagay. About So, saan? may isang doon ako unang na-hook sa mga sa mga aliens lang. Okay. Ano to, mga ancient aliens pa? Oo, dahil wala pang dati- internet nun Siyempre na Ancient History aliens. Channel ka lang, nanonood ka lang, hanap ka. Siyempre sa HBO, paulit-ulit na yung movies. Ano pangalan nun? Si Georgios, yung Di ko, yung ang hirap may kasi, meme na hirap Ano ba kasi yan? ng Na mind pabili blown? doon. Yun ba, sa kanya ba yung meme na mind blown? Hindi. Iba ba yung kasama Hindi, yun yung nakaganon? Alam ko siya din yun Narinig ko na yun before, yung palabas na Ancient Aliens. Wala, yun nga. Parang doon nga sila, yun nga lang yung focus nila. Mga conspiracy. So, yun nga. Tuloy natin yung Maganda, saan ba maganda mag-umpisa? Ako naman, isa siguro magandang pag-usapan natin, maganda yung mga since nasa panahon na tayo ng Marvel, di ba? Mga universe, di ba? Before pa ma-introduce kasi yun nung sa MCU, yung parallel universe, other dimensions. Matagal ko na siya narinig. Yun, so yung about dun sa mga universe, diba? Mga dimensions. Isa yun sa mga nahook ako dati na pinapanood. Yung mga nagta-travel sa dimension natin na from other world. Kumbaga parang naligaw. Oo. Ligaw. Naligaw, oo. Ano ba tawag dyan? Meron na rin ako mga naririnig na ganyan na parang, paano ko ba i-explain? Basta yung mga sila, parang mga tao na na... Galing daw sa ibang Oo, misteryoso sila nagpakita dito bigla sa Earth. Tapos kung iti-trace back yung origin nila, nahihirapan hanapin kung saan sila nanggaling. Kasi nga, nanggaling sila sa ibang universe, yung natin. Sino yun? May kilala ka Alam ba? ko Actually, merong kwento na ganun Ano ba yan?
na ayun yung ano, Man from Taured. Taured? Oo. Narinig niyo na ba yung kwento nun? Parang narinig ko. Sige nga, kwento mo nga. Hindi kasi yung kwento nung Man from Taured, ano yun, may isang lalaki na pumunta sa Japan. Japan yan eh. Nakalimutan ko yung taon kung basta 1950 something eh. 1953 yata. Parang ganun. Sobrang tagal na rin pala. Tapos, pagdating niya sa Japan, syempre, airport, ginagawa niya yung mga usual na ginagawa ng mga pasahero sa airport. Diba? Mag-aantay ng bag. Kuha yung luggage. Pero nung pagdating niya dun sa, syempre, yung i-present niya na yung passport niya, parang dun nagkaroon ng problema. Kasi nung present niya yung passport niya dun sa airport personnel, napansin ng airport personnel na yung passport niya is legit, pero yung bansa na nakalagay dun sa passport niya is hindi niya alam, hindi pa niya nakikita. Hindi niya alam na may ganun. So, nagtaka yung airport personnel. So, question siya. Tinanong siya kung saan siya galing. So, sabi niya galing siya sa Kingdom of Taured. Taured? T-A-U-R-E-D? Okay. Tapos, yun, tinanong siya kung ano yung ginagawin niya. Sabi niya, nandun siya sa Japan para sa isang business meeting. Tapos sabi niya rin na pang third time niya na napunta sa Japan. Ngayon, sabi niya dun sa nagtataka siya bakit hindi siya palagpasin o pala sa airport. Immigration kasi no? Parang immigration nata ngayon. So, dahil nga ang daming questions sa kanya, inimbitahan siya dun sa opisina. Kasi dun sa opisina, sabi nung iba pang mga nagtatanong kung binigyan siya ng mapa para ituro kung saan yung sinasabi niyang bansa, kung saan siya galing. Tapos tinuro niya somewhere in Europe. Binigay sa kanya yung mapa, may tinuro siyang lugar. Tapos yung lugar na yon, ang pangalan ng bansa is Andorra ata. Andorra. Tapos yung na yon, yung bansa nag-iisip na. Hindi ako nag-iisip. Sorry ko ako din nag-iisip na rin ako eh. Hindi, naisip ko lang. Kaya siguro siya nag-explore. Andorra. Bigla na po kasi sa isip ko. Pero sige, tuloy mo. Sorry. Ayan. Tapos pagturo niya sa mapa, naguluhan yung sabi, hindi naman Taured yan eh. Andorra yan eh. Hindi, sabi naman nung nasa immigration. Hindi, sabi nung lalaki. Sabi ng lalaki, hindi, yung Andorra, yan? Yung Taured, yan yung pangalan namin after nung Andorra, parang 1,000 years after naging Taured na kami. 1,000 years out, Taured yung pangalan niyan. So, nila, nagtataka sila ngayon. Check ulit nila yung passport. Nakita nila, ang daming bansa, ang dami ng stamp nung passport niya na galing sa ibang bansa rin. So, nag-travel na siya from different country. Tapos, chinek nila yung sinabi kung 3 beses na nakita rin nila na 3 beses na pumunta pero siya. Pero yung ibang lugar na pinag-travelan niya, familiar ba na lugar? Oo. Na merong mga kasi bansa pa din. Sa passport may kita mo yung mga pinuntahan eh. Pero nga, hindi lang silang familiar. Hindi lang silang familiar yung Taured. So, ngayon, hindi, ginawa na ng mga personalists, chinek na yung luggage niya to get some more information. Pag-check ng gamit, nakita din yung iba't ibang currency galing doon sa iba't ibang bansa rin na pinuntahan niya. Pinuntahan niya. Ngayon, hindi makapag-decide yung mga personnel. So, ang ginawa na lang is nag-book sila para dun sa lalaki ng isang room sa isang hotel na malapit dun sa airport. Okay. Tapos, pagpapabukas na lang nila yung pag-investigate kung ano rin yung dapat nilang gawin dun sa tao. Kasi legitimate naman yung papers, legitimate din naman yung mga documents sa yung country of origin lang. Hindi lang nila kung ano. Yun lang yung questionable, no? Yung Taured na kasi legit yung passport eh. Yung passport ba nakalagay yung country of origin mo? Yung bansa mo talaga? Di ba kagaya sa atin? Di ba? Philippines kumuha ba?
So Sa yun, kanya tao rin. di binigyan siya ng isang hotel, tapos dun sa hotel na yun, parang nasa pang 6th floor ata siya nilagay. Tapos may dalawang security na tinalaga doon para bantayan siya. Tapos kinaumagahan, nung susunduin na siya, pinunta na siya dun sa kwarto. Nagulat sila, wala na yung lalaki. Nawala. Nandun yung dalawang bantay sa labas ng pintuan. So walang lumabas. Walang lumabas, wala rin sila nakitang pumasok. Tapos chinek nila yung bintana kung wala rin pwedeng lapagan yung lalaki para tumakas. Ang way mo lang is tumalon mula dun sa building. Ang kulit to, hindi ko alam kung Photoshop to. Ano Tingnan yan? mo yung passport nyo, ang nakalagay talaga is United Kingdom of Tauren. Tapos Hindi, yung parang edited na. edited na to. So ano na lang to? Wala bang parang- picture? Parang representation. Walang photo. 1950s? Ang sabi nila, Wala bang ang photo sabi nun? nila kasi, kung Para sa sa atin kanila. kasi, di ba, kung sa atin, gaya natin, narinig natin yung kwento. Pwedeng sabihin natin na gawa-gawa lang. Urban legend. Oo. Hindi, Urban- fraudster rin. Ah, Hindi kaya fraudster to? Pwede. Pero pag sabi nila, yung kung pupunta ka daw dun sa mismong Japan, tapos dun sa mismong airport, at yung mga tao nakatira dun, sasabihin nila talaga na legit yung nangyari. Maraming witnesses yung mga pwede magpatunay. Ang hirap lang din dyan, yung language barrier. Oo, Diba? baka iba ibig sabihin niya. Since Japanese So, yun, tapos Tsaka matagal na rin kasi yung nangyari. Kaya pwede rin kasi Nabago na yung na kwento kasalin-salin. Pwedeng hindi na yung kwento na nalaman ko, hindi na yung Totoong nangyari. yung origin talaga ng nangyari. Para siyang similar dun sa Oo. sa kwento yung na pag-usapan napag-usapan din natin natin. dati. Mm. Na actually, alam ko, dapat ikukwento mo rin eh. Alin? Yung Yung Guardia nag-teleport. Civil? Guardia Oo. Civil na nag-teleport. napunta siya bigla sa Mexico. Para ma-refresh yung mga nakikinig na ngayon lang napakinggan to, ano ba nangyari doon? Alam mo rin yun eh, no? Medyo mabilis nakalimutan ko na rin Oo. eh. Pero kasi yung kwento nun, ikaw alam mo yun eh, di ba? Oo. Intramuros ba to? Hindi, oo. Tapos parang bago nangyari to, namatay muna yung hindi ko sure kasi hindi ko maalala. Gobernador Yung parang General. gobernador general namatay. Nung panahon na to, sobrang tagal yung balita eh. Kung may nangyari man dito, muna, siguro tatagal muna ng ilang buwan bago malaman yung balita. Kasi babarko eh. Oo. Or kung hindi yung, barko, yung magic kalapate. yung kalapate. Na may transportation allowance. allowance. Saka food allowance kasi malayo yung mga biyahe. Malayo yung Malayo yung biyahe. Alam ko, natatandaan ko kasi doon, yung araw na yon ang nangyari dun sa Guardia Civil, natulog lang siya ng Ay, parang pero umidlip masama- lang siya. Masama na rin yung pakiramdam Masama yung pakiramdam. Hilo siya. Sumandal Sumandal lang siya sa pader, tapos pumikit lang siya, as in pikit lang na yung parang umidlip. nakautulog kumbaga kasi naka-duty siya eh. Tapos nagulat siya pagdilat niya, ibang lugar na. Pero same pa rin yung mga same pa rin. gabi. Pero same time. Same time. Nasa Mexico nga lang siya. Kasi nasa equator din lang naman, di ba? Oo. Banda. Kasi nagulat siya, pagka-dilat niya, parang iba na yung parang mainit pa rin, same climate pa rin, pero iba na yung paligid. Tsaka, tsaka nagulat siya, yung mga kasama niya, yung uniform, iba na. Oo, yun. Kaya nga inuli siya agad eh. Inuli. Kasi baka inisip na spy. Oo. Kinulong. Tapos, todo paliwanag siya. Since Hindi siya naman siya? maintindihan. Hindi, alam ko na siya. nakapag-Espanyol siya. Oo. Okay. Since na-explain niya naman yung sarili niya, sinabi niya na galing ako sa Pilipinas, nagtataka rin ako kasi parang naidlip lang ako, pagising ko, nandito na ako. Syempre, sino maniniwala sa ganung klaseng kwento? Ang naisip niya na way, para mapatunayan niya na talaga siya. Yung Kinuwento balita. niya. Oo. Kwento niya yung namatay na gobernador general. Oo. Pero hindi pa nila alam, hindi sila naniniwala. Kasi hindi pa dumadating. Hindi pa Oo, dumarating yung pero- balita. Pero napatunayan lang nila yung after 1 month o 2 months. Oo, parang gano'n. Oo. Nung dumating na yung balita. yung barko galing sa Pilipinas na dala-dala yung letter na confirmation na namatay yung Plus may isa pang doon. Yung kalapate, High nag-stop rank. kasi ata muna sa Germany. Yan. Ano yun? Kumuha, hindi sa Paris. Muna. Nag-croissant. Oo. Ano ba yun sasabihin ko? Yung merong sakay ata na high rank official yung barko. Oo, nakilala siya. Oo. Nakilala pala siya. Sabi, Ang ginagawa mo dito? Oo. Parang gano'n. 2 months ka nang nawala. 2 months ka nang awol Tulog ka lang ng nakaraan naawol ka na.
Yun yung nangyari. Pero marami ring may mga, alam ko, may mga documents na nagpatunay nun. Naniniwala kayo sa sa time travel? Gusto kong maniwala na posible. May naalala ko na sinabi na in order daw para magawa yung time travel, kailangan mo muna atang malagpasan yung speed of light. Oo. So si Flash kaya siya nakakapag time travel. Parang ganun, di ba? Pero ngayon, siguro masasabi natin, hindi posible. Pero what if in the near future, mangyari, tapos yun na yung mag-uumpisa na makapag time travel. Sabi nga nila Ano? may mga lines daw sa Bible na pwedeng i-translate na Into time travel. time travel Katulad. Naalala mo yung part sa Bible na nakita ni Ezekiel yung burning chariot? Hindi naman charot yan. Hindi. Ano to? Charot. Hindi. Nakalimutan ko kung burning chariot yung nakita niya. Basta parang merong line sa Bible na may nakakita na prophet na parang umaapoy na wheel, burning wheel. Na kung iisipin mo, hindi, sila, ang paniniwala nila yun? Chariot. Oo. Hindi, either parang messenger galing kay God, parang gano'n. Pero what if pala yun, machine from future, no? Na sinubukang mag-time travel pabalik ng ng panahon ng Bible. Actually, meron ako na dyan about sa time travel din eh. Pero di ba, ano ba yun? Kilala niyo si Tesla? Oo. Si Nikola Tesla. Apo ni Kaya hindi yung sasakyan. Hindi, sabi ko apo ni Aling Lusing. Hindi si Nikola Tesla. Ayan, si Nikola Tesla, di ba, siya yung marami siyang invention na hanggang ngayon napapakinabangan natin or sabihin natin. Kuryente. Siya ba sa kuryente talaga? Naglaban sila ni Thomas Edison. Kasi pinaglalaban niya dati yung wireless na kuryente tapos kaya na yung AC/DC. Kasi naalala ko yung pag nagre-red alert ko yung Tesla coil. Oo. Diba? At saka parang 'di ba may nakawan na issue diyan yung patent, mga patent. Yung patent. Oo, yung light bulb. Yun. Malayong malayong kasi topic na yun. Galit si James. Galit si Tesla. Then yung about naman kasi kay Tesla, di ba, syempre ang dami niyang invention. So nung namatay siya, alam kasi nung America yung yung potential niya as an inventor. Paano ba siya namatay muna? Wala Natural causes. Natural causes. So nangyayari kasi is may mga gawa siya na sinarili niya na after nung laban nila ni Edison nung natalo siya, na parang nalugmok siya kasi wala na ring sponsor sa kanya. So namatay siya na yung mga patents niya, inangkin niya na lang, hindi niya na inano. So nung namatay siya, yung FBI dati sinis lahat nung patents tsaka blueprints nung mga invention niya. And ang alam ko nun, isa sa mga bago siya mamatay, isa sa mga project na inaano niya is time travel. Kasi alam ko meron pa siyang nung in-interview siya, ang sinabi niya is possible yung time travel. Pero 'di ba kung familiar kayo sa The Prestige siya? Oo. Si Nikola Tesla din yung isang Isang character doon na nagpagawa nung teleport naman yun. Oo. Yung pero pero copy. Oo, may copy. May mangyayari yung teleportation pero nagkakaroon ng another copy. Kaya nga 'di ba yung pinakita yung sombrero, ang dami na. Yung pinag-eksperimento na sombrero, sobrang dami. Yeah, panoorin niyo The Prestige, isa din yun sa mga pinakamagandang mind-boggling na. Sino bang director nun? Di Christopher Nolan. Yun, kaya pala maganda rin. Kaya mo Interstellar, ano pa ba? Ano na lang sabi nung kalaban ni Tesla? Saan? Edison. So yun. Teka, lumalayo tayo, napunta na tayo sa movie. Tapos ano ba? Mabalik tayo, di sinis na. Pag sis kasi nung gamit mga niya, naghanap yung NBI na pwedeng reconstruct ng mga prints na yon. And isa sa mga nun is so kalimutan yung pangalan eh. Basta si Trump, kapatid ni Donald Trump. Di ko alam kung seryoso, kapatid ni yung Donald Trump na president. President na Donald. Si John Trump ata yun. John Trump ata yung pangalan. Saglit, kailan ba nabuhay si Tesla? Hindi ba siya? Tagal na, pero nasa industrial age na. So, yun nga, nakuha nila si John Trump. Tapos, nakita daw ni John Trump yung blueprint on how to build a time machine. Tapos, doon na nag-umpisa yung conspiracy theory na yung anak ni
Donald Trump na si Baron Trump is a time traveler. Baron Trump. Mm. Parang may nakita nga ako na ganyang content dati. Ako rin, parang saglit lang, may naalala akong something about sa isang libro na parang may picture doon ng bata. Tapos parang kamukha. Hindi ba naman, yun yung librong yun. Kaya maraming nagsabi na time traveler si Baron Trump. Ano Kasi tong libro na to? Yung The Last President. Okay. Anong meron doon? Yung nasa libro kasi na yun, ang character yung bida dun sa The Last President na book is ang pangalan is Baron. Sakto. Tapos may picture doon or may in-sketch na itsura ng character na bata. Yung itsura doon ni Baron, tsaka kung i-compare doon sa picture ni Baron Trump na bata siya, pag pinagtabi mo magkamukha. Oo, yun yung naalala ko. Pero matagal na tong libro na to. Matagal na, 18th century pa, marang before, nasa pagitan ng 18th century to 19th century, siguro mga 1890 something. Pero work of fiction lang yan? O ano yan? Nung time na yun, fiction, work of fiction lang. Fiction kasi may time travel eh. Kasi yung pinaka-tema nung libro is, si Baron, adventure sila. Oo. May adventure sila nung mentor niya. Yung pangalan ng mentor niya is Don. Wala, sakto Donald Trump. Diba? Donald tapos Don. And ano nga pala ulit title? The Last President. Tapos, sakto pa na naging president si Trump. Tapos, baka ang tinutukoy na the last president, Hindi talaga si Donald, no? iba kayong Anak niya. So, in the near future, pwedeng mangyari na Prophecy fulfilled. Magkakatotoo. Ano pa yung mga details dun sa libro na sa tingin mo nagsusupport na time traveler yung ano? Kasi ang kwento nun, di ba, may mentor siya. Tapos ang tema nung kwento is about adventures about time travel. Yun yung niya. Yun yung pinaka kwento nung libro. Alam ko meron ka pang sinare kanina na parang picture ata nung mapa. Kasi may sinabi dun, may nasabi, basta yung mga details dun, may isang details dun na parang dun sa New York, kasi parang nandun lang din sa New York yung yung story. Tapos yung Fifth Avenue, meron dun na kung nasan yung Fifth Avenue na nasabi dun sa kwento, wala pa yung yung Trump Tower. Pero pag sinearch mo kasi yung Fifth Avenue, makikita mo dun sa kanto ng Fifth Avenue, nandun nakatayo yung Trump Tower. Yung Trump Tower so, daw. daming details tuloy na na nag-fit no? Kaya ang dami naniniwala dun sa theory na yon. Tapos natatawa pa ako doon, Trump Tower, tapos may building sa tabi. Nakita ko rin yan, nakita ko ganyan kasi may nagre-review rin yung theory. Tapos dun sa tabi ng building, pag ginugel map nila, may makita sila na the Butcher's time machine. Time machine. Meron. Andito yung Trump Tower sa tabi nun. Pag tingnan mo, the Butcher's time machine. Baka sinakyan lang. Pwede. Kasi alam mo yung Kasi na-edit naman yung location sa di ba? Magpipin ka na lang. Pati kasi yung Paps, isa rin to sa mga conspiracy theories na sikat sa ibang bansa, yung Area 51. Pag sinubukan mo i-Google Map yung Area 51, hindi mo ma-access eh. Pero kasi sa Google Map, may option doon na pwede ka maghulog ng tao sa isang point. Hindi na tao eh. Alien. UFO na eh. Pag tinry mo. At saka may doon, novelty shop malapit sa Area 51 na puro mga ref magnets ang tinitinda, mga alien designs, basta lahat ng about alien. Kasi parang yun naman yung yun nila. Hindi sa kilala yun? Tourist, nila, attraction nila. Sinakyan na lang? Mga tao doon. Parang pinagkabuhayan na rin. Pero kaya yung Area 51 talaga? Naniniwala ba kayo na possible? May naalala ako. Sa Reddit kasi, merong isang, ano tawag sa subreddit. Na kung tawagin na yung ama. Ang ibig sabihin ng ama is ask me anything. Ask me anything. Para kunwari, I'm a podcaster, ganyan. Ask me anything. Mga tao magko-comment na ganyan. Merong isang tao doon na sinabi niya na nakapunta na siya sa Area 51. Okay. Ask me anything. Sumasagot siya, Paps. Kahit ano makikita doon. Sinasabi niya kung ano yung mga nakikita niya. Ayun na nga, di ba? Ask me anything. May isang tanong doon, Paps, na hindi niya sinagot. Ano yun? Yun na, i-connect na about aliens, tapos hindi na siya sumagot.
Pero kahit anong tanong, sinasagot nun. Kasi yun yung parang Ano yung ruling, mga tanong na yun yung sagot parang niya? ruling sa Ask Me Anything eh. Parang, paano ka nakapasok Area 51? Anong makikita mo sa Anong Area work mo? 51? Oo. Ah. Kwento ka naman kung ano. Pero nung time na, mayroon kasi dong isang tanong na rektang-rekta talaga about sa connection ng alien tsaka ng Area 51. Hindi niya na sinagot. May napanood akong ganyan dati sa, di ko alam, di ko matandaan kung Facebook o YouTube ba yun. Pero may napanood ako dun na parang worker siya sa Area 51. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta legit siya na person, na personal siya before ng Area 51. Tapos, ang trabaho niya dun is engineer siya. Ang trabaho nila is, hindi ko alam eh. Shoutout sa'yo, In. Basta, ang ginawa niya kasi, ang trabaho niya dun is, tawag dun, yung nire-engineer nila raw yung mga crafts na nakukuha ng military. 'Di ba? Ng military from different areas ng Amerika, yung mga UFO crashes. Oh. Isa na dun yung parang yung Roswell crash. So, totoo na may ganun nga. Hindi. Mhm. Ang UFO naman, Confirmed na eh, hindi. di ba? Ang UFO naman is an Unidentified. unidentified flying object pa lang. Pero hindi naman porket sinabi kagad na UFO is makadugtong agad sa Pero aliens. di ba recently, kinonfirm na ng NASA, I'm not sure kung NASA o Oh, live yun. FBI o... Naka-play yun live sa YouTube, di ba? Mga CNN pa. Oo. Yung parang may ina-interrogate sila na isang, Hindi ko maalala, basta alam ko na parang kinonfirm nga nila na meron talagang extraterrestrial na Yun nga, 'di ba? Yun nga, 'di ba? Sinabi ko na yung taong yun galing sa Yung tao na yun, kinontak niya yung isang radio station na sikat sa area nung parang area nung Las Vegas that time. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung area lang ba ng Las Vegas or America. Basta somewhere yung radio station is napapakinggan ng buong Amerika. Tapos tumawag siya doon sa telepono na parang inaano niya na, parang nire-release niya na yung secrets ng Area 51. Tapos binibigay niya yung mga informations, lahat ng ginagawa doon sa loob. Sabi niya nag-exist daw yung mga aliens, totoo yung mga UFO crashes kasi that time nung uso yung mga UFO sighting sa Amerika. Ang sabi ng mga tao kino-cover up ng feeling ko naman ng US. cover up din talaga. Ngayon, nung kasagsagan ng issue na yun, siya yung naglakas ng loob na sabihin yun. Tapos, ang nangyari sa kanya, before niya pa mabigay yung specific location kung saan sa Area 51 nakatago yung biglang nakat yung tawag. Live call yun sa radio station. Okay. Tapos, Kailan nangyari yun? nawala siya? Tapos ang nangyari, walang alam kung anong nangyari sa kanya after that. Tapos isang beses habang nagte-telecast yung station, tumawag ulit siya. So okay pa siya. Parang humihingi naman siya ng tulong para sa protection kasi parang hinahunting na siya ng government that time. Tapos nangyari hanggang sa syempre reveal lang siya ng reveal, parang inano na lang siguro ng government, hindi na siya inabol. Para naman parang kasi nakuha na siya ng radio station, na interview na siya sa Tapos hinayaan na lang siya, siguro parang inaano na wala naman naniniwala dito. Pero ang twist is naban na siya dun sa sa lugar. Boy persona nun grata. Para siyang na persona. Boy pa kaya siya ngayon? Boy pa siya, napanood ko pa nga yung documentary na dinip dive ko rin dating story. Nakalimutan ko lang yung tao eh. Nung habang kinukwento mo, maraming pumasok sa akin ng mga Hindi niya kasi conspiracy sinabi theories. na mayroong area maganda sana kung na-research ko yun. Hindi, okay lang yan. Nakalimutan ko na yung pinaka Pwede pa tayo mag-part 2 ng Pero ang dami kong naalala bigla nung habang kinukwento mo yun. Kasi kung mababalikan natin yung naalala ko yung nabanggit mo pinakauna yung parallel universe. Nakakatawa yung isang theory na nabasa ko na sabi
kailan yung hula na magtatapos na yung mundo? Yung una, Oo. 2000. 2000. Yung Y2K, Hindi, pagkatapos nun, 2012. 2012 o 2010? 2012. 2012. Oo. Ano yung movie? 2012. 2012, okay. Sabi daw nila, talagang nangyari na. Nangyari na yun na nawasak yung Yung Earth? yung Earth nung 2012. Ah. Tapos ang nakakatawa, yung mga supporting details dito nila dinudugtong yung Mandela Effect. Pero Oh. may nagkakaroon tayo ng pero may Mandela Mandela effect na before pa 2012. Oo, Diba? pero kumbaga yung mga naiisip natin na mga sa Mandela Effect, yun yung before 2012. Tapos nung nangyari na nawasak na yung Earth, ito na yung yung nagkakaroon na tayo ng mga false memories. Tapos ang nakakatawa pa doon, nabanggit nila na yung feeling daw natin pag Christmas. Alalahanin mo yung feeling mo nung Christmas before 2012. Iba na sa ngayon, di ba? Hindi ko alam kung tumanda lang ba tayo? Pero iba na talaga, di ba? Hindi mo napapansin pag Feeling ko, Parang mas ako pag nangyari, Parang yung mas masaya iniisip yung ko, Pasko dati. Oo, nung di ba? Naalala niyo yun? Kayo Pag naman. iniisip ko, baka matanda lang ako, tumatanda. Kayo na mga nanonood, kung alalahanin niyo yung feeling nung Pasko nung pa lang, nung 2011, 2010, iba pa. Pero, makunin ko lang. Sabi mo kasi, yung sa parallel universe, I mean yung 2012, baka Mandela effect yung mga nangyari after, di ba? Tinutukoy niya, before pa daw 2012, may mga Mandela effect na eh. Ang naisip ko doon, Hindi meron. Kailan Meron na. na-introduce ang Mandela Effect? Matagal na. Matagal na. Kailan? Alam mo, di ko rin alam yung taon Basta, Di ko Hindi, August 13, 19... Hindi, baka matagal na Hindi, Alam ko sige. matagal na, pero kasi ang iniisip ko, meron din kasing conspiracy theory na cycle lang daw yung nangyari sa Earth, di ba? Na sinasabi nila na parang after ilang number of years, magkakaroon ng worldwide na catastrophic event na kung ano yung nangyari sa the Great Flood nung kay Noah sa Bible, parang na-wash out yung buong mundo, di ba? Tapos back to zero. Sabi nila na nangyayari daw yun paulit-ulit. Tapos nakahanap daw ng way yung government para hindi na kailangan pang mangyari ulit yun. So parang ginagawa nila, parang ini-erase yung memory, tapos parang kukontrahin nila yung worldwide catastrophic event. Tapos pag nakontra nila yun, reset lahat. So doon nangyayari yung mga Mandela effect kasi yun na lang daw yung fragment ng memory mo from before. Muntik akong kilabutan dito habang chinecheck ko yung kailan Mandela? Oo, kailan nag-start. Kailan? Alam mo ba kailan namatay? 'Di ba ano ang kwento ng Mandela Effect? Iniisip nila na si Nelson Mandela is namatay sa kulungan. Pero hindi, nakawala. Nakaano pa siya. Hindi, buhay siya. Buhay siya. Kailan napatay si Nelson Wag mo Mandela? sabihin December 21, 2012. 2013 siya namatay. Oh. Isang taon after na kumalat yung Hindi, na iniisip natin na natapos na yung Earth. Pero nawala yung kilabot ko nung nakita ko na the term was originated in 2009. So tama ka, before pa lang 2012 meron ng Mandela Effect. Akala ko nung nakita ko yung taon na 2013, putik, sabi ko akala. So binago lang yun, Pwede rin, di ba? Maganda theory din yun, di ba? Para mapagtakpan, no? Oo. Kinover up nila. Oo. Babalik ako dun sa sinabi mo na yung cleanse yung mundo. Sabi nila, yung time natin o yung era natin is nasa fourth na tayo na na nakaligtas dun sa pang-fourth pang-fourth na raw tayo. Parang may other civilization pa na nauna sa atin na wipe out. Tapos tayo na yung pang-apat. Pero siguro yung flood ata yung pang-third. Tapos so yung meron era pa before nun. may before pa nun. Parang may napanood akong video na gano'n na yung first saka second parang isa doon is yung parang yung mga alien pa dati. Yung siguro yun yung mga alien. yun yung sinasabi siguro yung mga nakaligtas, sabi nila, yung mga nakaligtas daw doon sa unang catastrophic event tsaka yung sa second. Yun na raw yung mga sinasabi nila mga nakatira sa ilalim ng lupa. Yung sa Hollow Earth. Yun yung sabi nila. Ba't ganun? Yung mga natira, yun pa yung mga joke lang. Parang nagre-reset Paano kasi tayo every time, ang sabi nila, every time daw ata na nare-reach ng civilization nung Earth yung parang highest peak. Parang may isang extraterrestrial na Wala, baka na nagwa-wipe out dun sa civilization na yun para yung The Watcher, para ma-reset yung yung mundo. Siguro dahil din siguro tingin nila
destructive masyado yung human species sa ano. Ba't hindi nila palitan ng mas Ibang species? yung kailangan. Hindi natin alam. Baka kasi kailangan talaga na humans. Kaya nga tayo nabubuhay dito kasi tayo yung para dito. Tapos what if ang nakaisip na gawin yan naburahin yung existence is time traveler sa future, no? Oo. Alam mo yung tumatalon-talon siya. Kailangan na, ay naku, mali. May napanood Dapat pa nga ako dati, di ba yung mga the gray na specific type of alien. Yung mga iba-iba lumalabas klase. yung malaking ulo. yung normal Oo, na, oo, yung nakikita generic natin. na alien. Yun yung ang tawag sa species nila, grays. The grays. So, Amazing. merong Amazing Grace. Tapos merong nung yung nahuli sa Roswell, di ba? Oo, yun. Grey's Nakita ko yan, Anatomy. Ay, oo. Yung biniyak. Oo. yun nga, ang sabi nila, yung mayroong isang parang software, hindi ko alam kung software engineer yun, no? May ginawa ng model yung tao, parang sa computer. Tapos, prinogram nila kung ano magiging tsura ng tao pagdating sa future. Ano na itsura? As yun nga, lumaki yung ulo, lumiit yung katawan. Tapos yung itsura ng labas is similar dun sa Mga features grays. ng gray. Oo. Puta, may kilala akong ganun eh. Parang nag-a-advance na rin siya. Yun, lumaki yung ulo. Ano naman yan, yung maabang. Nung nabanggit mo yung software, naalala ko tuloy naalala nyo ba dati yung naka-invento ng I love you virus dito? Yung Pinoy? Oo. Nag-aama. Oo. Tapos di ba ang sabi daw, kinuha siya ng Pentagon, tapos dun siya Dun daw may siya trabaho. nagsasabi na doon na siya pinag-work, may mga nagsabi na kunwari na kinuha ng Pentagon pero chinugi kasi para siyang unstoppable force. Kasi di ba umabot sa Pentagon yung virus eh. Umabot nga. Oh. Di ba? Na parang putik Pentagon to. Hindi natin to Na foresee. foresee. Pero lang pala, may nag-cover nun nung tunay na story na nasa recto lang din pala. Hindi talaga kinuha. Hindi. So, Yun yung urban legend na lang din. mga conspiracy theory lang din ng mga dati. So, buhay pa. Oo, buhay pa. Sayang naman, Nasa nasa recto recto lang din siya. Mm. Yun yung, alam mo yun, yung Siya yung mga- gumagawa ng peking diploma. Kasi hindi napasa yung thesis niya eh. Thesis niya yun eh. Oo. Thesis niya ba yun? Thesis niya. Yung virus na yun? Ah. Grabe yun, Pero dapat kasi dito, yung mga ganyan, alam mo yun, meron silang magandang idea. Hindi kasi sa atin, tinitake as parang pwede pang baliktarin to into positive eh. Oo. Di ba sa ibang bansa nga, yung sa Catch Me If You Can, Oo. si Frank Abagnale, di ba, ang galing niya magano. Mm. Tapos nung tumagal, siya yung nag-check ng mga nagka-count ng mga counterfeit na mga check. Siya na. Naging siya, consultant siya ng FBI. Oo, gano'n naman talaga di ba? Dapat, dito, may nabalitaan ka bang ganun? Wala eh. Yung sa yun nga, yung sa I Love You virus, sabi mo kung nasa recto, sayang, parang wasted potential. Oo. Pero sabi nila na, totoo naman na kinuha siya. Kasi di ba may siya eh, yung inimbento niya kasi yun as for thesis lang. Kasi ang na ata nila nun is for hacking. Oo. So, hindi ko alam kung hacking ba yun o viruses. Basta yung viruses na, yung I love you virus na yun, nakarating nga tama yun sa Pentagon. So, kinuha daw siya para i-develop yung virus na yun into hacking. Mm. So, para makapang-hack syempre, yung Amerika sa mga kalaban nilang nation na hindi malalaman na direct Ano ba attack nangyayari kapag na I Love You virus ka? Ganito, di ba, email pa lang dati? Email. Makaka-receive ka na isang message na may nakalagay na I love you. Oo. Ikaw, Pag-click mo, na-curious ka kung sino yun. Pag pindot mo, Oo. masisend yun sa lahat ng Sorry. Saraan, nagulat tayo sa Sorry, ngayon, sorry. sa tissue ka nagugulat. Oo, may lumipad tissue. Pag-click nun, yung I love you na email, Email. masisend yun sa lahat ng contacts mo. So, same na mangyayari. Yung mga contacts mo naman sunod na mabibigtima. So parang spam siya. Oo. Parang spam na wala eh. Malala na ngayon yung I love you virus eh. Yung pag-kinlik mo, iba na eh. Yung mga corn na eh, di ba? Pagka pinindot mo, hoping ka na magpi-play ka, pag pindot mo, ayun na, wala na, na-share na lang sa Hindi lang I love you yun eh. Talagang matindi ang feelings. Talagang matindi ang feelings yun eh. Tapos yun. Share na sa lahat ng friends mo. Ikaw, meron ka pa bang mga Hindi, wala. conspiracy theories? Nung habang nagkukwento si James, ang dami nang pumasok sa isip ko. Yung pati rin pala yung sa yung pag-wipe, yung di ba na-wipe out yung mga dinosaurs? Diba? What if rin, Yun ang din nag-wipe yun, out sa kanila, time traveler lang din galing sa future, no? Hindi na mabubuhay yung mga tao kapag may mga ganyang klaseng dinosaurs. Sige, wipe out natin. Tsaka natin i-introduce yung mga tao. Na naman, no? Oo. Pero ikaw, anong
masasabi mo sa time travel? Ganun ba mangyari? Pag may nagalaw, kunwari ngayon Oo, during na oo. nag-uusap tayo ngayon. Pag may binago ka, Oo. di ba galing kang future, di ba? Kasi ganun yung Oo. sa Marvel sa Mm. multiverse, di ba? Pag galing ka ng future bumalik ka ng past, tapos may binago ka sa past, magbabranch out yung bagong timeline, Mm. di ba? Tingin mo ba ganun siya talaga? Sabi nila, ganun daw talaga yung yung paano nag-exist yung parallel universe yung sa pag-branch out. Kasi may nabasa ako dati na isa sa mga theories regarding sa parallel universes, lahat ng universes is same timeline. So, habang umaandar yung mga yan, pagka nagkaroon ng isang decision yung isang line, pwede siyang kumonekta sa kabilang line. Okay. Tapos, mag-branch out na siya, pa-connect-connecta lang sa mga lines na yan. Ngayon, doon papasok yung mga, halimbawa, pag yung mga deja vu. Deja vu. Mga deja vu actually, natin. sabi mo naisip ko Yung mga deja vu. Kaya tayo, sabi nila, pag yung feeling, di ba, pag nagkaroon tayo ng ma-experience ng deja vu is, parang nangyari na sa akin to. Di ba? Ibig sabihin, nasilip mo saglit yung Ang ibig sabihin kasi nun, habang natutulog daw tayo, is yung consciousness natin is tumatalon sa same na tayo sa ibang universe. Parang si Wanda nung nagde-dreamwalk, parang ganun. So, pag nandun ka na, syempre, same timeline kayo, nauna lang yung kabila na pinasukan mo. So, pagka nagising ka ulit, bumalik ka sa timeline mo, tatahakin mo rin yung tinahak nung kagaya mo or yung variant mo na lang sabihin natin, variant mo. Tatahakin mo. So, ngayon, dahil napanaginipan mo yung nakita ng variant mo, ikaw magugulat ko, parang sasabihin ni Ian ganito susunod pag after mo magsalita. Pero close no? Oo. Hindi siya yung naaalala mo, close 'di ba sa nangyayari dun sa Ibig sabihin wala rin palang halos pinagkaiba. Kumbaga yung mga variant natin dun sa ibang universe nagpa-podcast lang din, no? Hindi, kasi nasa same na pa rin. Oo. Magbabago lang siya kapag may Halimbawa, life-changing hindi tayo talaga. tumuloy ngayon. Oo. May Branch na. branch na hindi tumuloy. Tapos yung branch natin tumuloy dun sa pag-shoot ngayon. Parang ganun. Okay, gets. Pero close, no? Hindi pwedeng maiba, hindi pwedeng kunwari sa ibang universe mga hindi tayo mga podcaster, mga tayo, mga Bank prinsipe. robbers. Oo, hindi ganoon no? Hindi ganoon Ano ba tawag diyan? Meron ba kayong alam na conspiracy theory dito sa sa Pilipinas? Di ba may mga napag-usapan tayong conspiracy theories? Na like what? Hindi unsolved mysteries conspiracy theories. Hindi, actually, yun nga, isa yun. Parang magka-related kasi yung mga ganun dito Siguro yung mga alam ko konti. Ikaw, may alam ka ba na conspiracy theory dito sa Pinas? Hindi, nakakatawa lang yung yung conspiracy theory na about sa about doon sa natin kay President Bongbong Marcos ano yung sabi nila clone na lang daw siya. Ganun din naman sinabi nila kay kanito President ng Russia, kay Putin, di ba nawala si Putin before? Na parang ilang buwan siya nagtago. Tapos sabi nila, nung lumabas si Putin, ang dami ng changes. Parang hindi na raw si Putin yung yung nagsasalita pag nagsasalita sa Kaya sabi nila, na lang daw yun. Pwedeng clone, pwedeng shapeshifter, ganun. Oo, kasi yung Putin yung shapeshifter kasi hindi naman dito nag-exist sa Pilipinas Pero ano ba tawag diyan? Yung about kay Bongbong Marcos, about kay President Bongbong Marcos, parang hindi pa siya president nito, kalat na to Na-clone siya. Yung namatay na raw yung totoong Bongbong before. Tapos pinalitan na lang to ng Ang kamukha niya. Oo, pinalitan na lang ng kamukha niya. Nauso to kasi 'di ba nakwento mo na yung tatay niya dati may parang double naman, may double naman na nagiging nagiging parang substitute niya kapag may mga pupuntahan. Kaya pala bongbong. Oo, double. Gago. Baka nga. Tapos ayun nga, sabi daw nila iba daw yung ugali dati nung Bongbong. nung BBM, mas mabait daw yung ngayon. Sabi to nung mga nung mga nagsasabi about sa Tapos ano pa ba? Meron pa 'di ba may kamukha rin ito yung si Avril Lavigne, 'di ba? Sabi na patay na daw dati. Oo, namatay na daw si Avril Lavigne, tapos yung tunay daw na Avril Lavigne ngayon is lang nakuha nilang kamukhang kamukha.
na na pinaganap nila. Tapos ang dami daw clues na makikita kay Avril Lavigne. Parang itinago niya yung hindi ko alam kung namatay daw ba siya o nagtago siya. Ano yung mga kanta niya? Happy ending, di ba? Marami ganun Complicated. Di pa naman pa kasi nakabataan niya yun Imo-imo pa siya nun siguro. Hindi pero nakakatawa yung mga ganung conspiracy theories na hindi na daw talaga siya nun. Nirelate sa kanta. Pero pag pinakinggan mo naman tungkol sa relationship yung kanta. Oo nga. Tapos ano ba yan? Basta maraming changes daw May mga scars na siyempre pag fan ka, kabisado mo talaga yung yung bias mo Tapos makikita mo na ilang years, iba na yung itsura. Michael Jackson, di ba ganun din? Sabi hindi naman daw talaga namatay si Michael Jackson. Mas pinili niya na lang daw yung peaceful life. Kaya ginawa niya yung yung event na yun. Tapos ayun. Para escape from out of the grid. Oo. Nandun na siya sa Neverland. Sumama kay Peter Pan. Oo. Tapos ayun. Ano pang mga Ako sa akin naman, total nasa modern age naman tayo. About to sa cellphone. Cellphone. Pero hindi kasi may naka-iPhone ba sa atin? Wala. This started as a conspiracy theory pero sabi nila may mga proof na nakagawa ng video about it. Sabi nila parang meron yung iPhone daw. Kung meron kayong mga iPhones, i-try nyo to. May face lock, di ba? May face lock, face unlock ganun. Ang iisipin mo, di ba? Try mo yung camera ng phone mo. Pag tinakpan mo siya, makapag-face lock ka ba? Hindi. Actually, kasi yun yung mag-ano Yun yung magche-check, di ba? Yun yung tinry nila. Nakatakip na yung nakatakip na yung camera. Pag check, nag-unlock pa rin. Bakit? Kasi yung mga iPhones, kung may naka-iPhone kayo, guys, tingnan nyo, meron siyang parang isa pa na bilog na parang infrared daw yun. Yung notch? Hindi ba yung notch? Hindi. Basta may isa pa yung katabi na parang every 5-ish seconds detect siya. So parang ang ginawa nila para i-check, tinakpan nila yung camera, tapos may infrared camera sila. Na para madedetect kung may infrared signal na nag-ano. Pagtingin nila, Paps, ba pag ganyan, naka-on yung infrared camera, pinatay nila yung ilaw, may gumaganon talaga. Parang thermal ba yan? May nagpa-flash. So parang, kasi yung feature ng face unlock ng iPhone, parang kahit na nagkakabalbas ka, kahit na parang nagbago yung mukha mo, nakasalamin ka, madedetect pa rin na ikaw. So parang ako iniisip ko, baka related to doon na parang kailangan every time na-check yung mukha mo para kung may mga nagbago. May nagbago, ikaw pa rin yun. Kahit na nakasalamin ka, ikaw pa rin yun, alam nila. Kasi ang accurate naman kung isipin, isang beses mo lang ni-register yung mukha mo, tapos kunwari may suot ka sombrero, may nadidetect niya pa rin. Pero ibig sabihin, nakakatakot pa rin. Kasi kung iisipin mo, tobacco fuel, parang, so every time, may tumatapat sa mukha ko. Tapos meron din doon, nirelate nila sa algorithm daw. Na parang halimbawa, may tiningnan ka, halimbawa nagbabrowse ka. Since gumaganon sa'yo lagi, yung makikita yung mga reaction mo sa certain videos. May nabasa nga ako. Parang pag nakita mo, magugulat na parang masaya siya dito. Masaya siya. So may nanonood sa'yo habang ginagamit. Parang ganun yung nangyayari. Siguro tawa ng tawa yung nanonood. Hindi kaya yung nanonood. Halimbawa, pre, nagja-jacks ka, syempre, di ba? Nagja-jacks ka. Tapos, syempre, mapapasarap ka, tapos mapapakagat ka pa na namin. Siguro tawa ng tawa yung Sendan ko nga ng algorithm to na Hindi kaya yung nanonood is yung naka-invento ng I Love You virus? Bakit? Wala lang. Baka yun yung binigay sa kanyang trabaho. baka double na lang yung nasa recto, clone, tapos yung tunay is nasa pentagon talaga. Tapos siya yung nagko-control, siya yung tumitingin nung lahat, no? Grabe yun, no? Tapos yung integrated daw sa ibang apps. Tama, pansinin mo yung Instagram, yung search, di ba? Yung search nun, ayoko ipakita sa iyo yung ayoko ipakita sa akin yung mga nagsasuggest sa Instagram ko. Pag binuksan mo daw Instagram, pag pinindot mo yung search, ito tinry niya daw, experience niya. Pag search niya ng Instagram, may nakita siyang isang picture. Na parang, bakit nandito to? Tapos, kinlose niya, nilock niya yung phone niya. Pagka-unlock niya, parang parang yung isang picture na yon, parang same results nung iba.
Oo. So parang yung search niya, naging parang, let's say, teddy bear yung nakita niya doon. Pag lock niya, pagbukas ng phone niya, puro teddy bear na iba-iba na. So ibig sabihin, pati yung yung sa mata, kung ano yung tinignan niya, parang yun na din yung isasuggest sa'yo ng algorithm. Ang alam ko naman yun, yung kung ano yung naririnig. Yun din, Kung ano experience yung- natin yan, di ba? Kung ano yung napag-uusapan, Oo. napag-usapan, may kausap ka, gusto ko parang gusto kong kumain ng McDo. Grabe. Tapos mag-google ka na lang, pag swipe mo, meron ng Oo. advertisement ng McDo, kahit di mo sinesearch. Grabe to, di ba? No, isang beses, magkakasama kami. Tayo? Magkakasama tayo, di ba? Ngayon, may pinag-usapan tayong isang pelikula ni Coco Martin. Yung may pigsa siya. Ay! Anong title nun? Shit, nakalimutan ko. Service? Oo, Service. Pero mo, Service. Wala akong ibang sinesearch kasi pinagkukwentuhan lang natin. Hindi ko hawak yung phone ko. Nung time na inopen ko yung phone ko, kasi ang sabi ko, ang iniisip namin, sino ba yung babaeng kasama ni Coco Martin dito sa pelikulang Service? Ako, syempre, ang gagawin ko, titignan ko yung cast. Binuksan ko phone ko, pumunta ako ng Google Chrome. SER pa lang ang tinype ko. Lumabas, Service Cast. Wala pang ano, no? Siyempre, ang daming ano, no? Ang Oo. daming words Oo. dapat na pwede Ang dami pwede maging ano. Oo, sir. Ako mahilig ako sa disturbing film. Dapat nga, ang una niya ibibigay sa akin, Serbian Serbian film. film. Oo, Serbian Serbian film. film. Di ba? SER, tapos kung i-alphabetical natin, B. Oo. Hindi eh. Ang binigay niya talaga sa akin, Service Cast. Yun pa kung ano pa yung iniisip natin, kung ano pa yung Pero ang gusto ko. sagot Grabe naman talaga. daw nila dyan, kung ano raw yung madalas mong i-search, yun daw talaga. Yun, ang yun Hindi, nga. yun Ba't nga hindi eh. niya sa akin binigay Serbian film? Nagdi-disturbing content ako, di ba? Oo. Ay, ibibigay niya sa akin Service Cast. First time ko nga lang maririnig sa kanila yun. Oo. Yun nga. Parang Sabi ko, nakikinig wala. yung phone mo. Paano nalaman? Paano? Pero sabi kasi nila, nasa mga terms and conditions daw ng mga app minsan. Sino Oo. ba nag-check talaga ng terms and conditions? Wala. Hindi, makikita mo naman yun pagka nag-install ka ng app, may allow camera, Oo, allow, meron yan. Pero di mo allow babasahin lahat. microphone. Di mo Hindi, babasa. pero yun nga. Yun Minsan, nga lang, pag napapaisip dinig- ako pag gano'n, yung may allow na mic. Tapos iisipin ko, para saan yung mic sa app na to? Di, ang masama kasi, kahit i-do not allow mo siya, kahit halimbawa, camera, Oo. i-do not allow mo dun sa app. Halimbawa, sa Instagram, in-install mo Hindi mo Instagram, magagamit. do not allow. Mag-proceed ka pa rin dun sa app. Pero, babalik pa rin yun dun sa question ng allow and do not allow. Kapag gagamitin mo na. Pag nag-picture ka using the app, tapos iaano mo Oo, na. i-upload mo. Tapos bago mo ma-click, ma-open yung camera, mag-ano na naman siya ng allow or not allow. So, sa pilitan talaga na, alam mo, syempre gagamitin mo yung app eh. Tsaka minsan may tanong na allow only on this app o all the time? All the time. Paano pag in all the time mo, no? Kahit naka-off. Kahit na hindi naka-open yung app siguro. So, ibig sabihin... O kaya akong ginagawa ko dun, only Oo. using Oo, this yun. app. Ibig sabihin, hindi nila sa atin to ginagawa ng illegal. Meron pa rin tayong choice na no choice. Alam mo yun? Yung parang... Para Yung parang parang kung magdemanda ka, choice. oo. Kung magdemanda ka, hindi eh. Merong Oo. May Tinanong parang- ka eh. Kaya nga, di ba, naban yung Huawei dati sa Amerika. Kasi Android yun, di ba? So, may mga ganun silang features. So, kasi pag inalaw yun ng mga US citizen, pag ginamit na yung kasi dahil China yun, magkakaroon na yung access ng China sa Amerika, sa mga Pero, citizen ng Amerika. ganyan din yung nangyari sa TikTok dati. Kaya, di ba, may ban, gusto iban ng US yung TikTok dati. Oo. Kasi ito pa, isa ko nakita. Pero ganun din naman yung ganun din naman yung Ibang ginagawa ng Facebook sa atin, kasi di ba? nga, TikTok talaga, sabi Yung nila, TikTok kasi TikTok ang China eh. nauna. So, ang nangyari, parang Hindi. nagkaka-war yung mga apps sa kung sino yung pinakamagandang data na pwede nilang kunin. Kasi, ito pa, yung Spotify, lahat tayo gumagamit ng Spotify. Sabi nila na merong algorithm. Lahat naman ng apps may algorithm eh. Ano bang magandang pakinggan na podcast sa Spotify? Siyempre, The Red Door Podcast. Ayan o, ayan o. Kita niyo yun. O, Pero tapos, ayun nga, sabi nila, may mga times, for example, let's say, kagaling mo ng breakup. oo. Pag chinek mo yung, kung may specific na feeling ka sa araw na yun, Seryoso ba? pag tinignan mo yung Spotify mo, yung isasuggest sa'yo, kung ano yung, Feeling mo, paano nalaman? yun nga eh, hindi ko rin alam eh. Ako kasi naka-APK kasi ako eh. Wala akong pang subscription eh. Kaya alam ko ano yung album ko, yun lang yung lumalabas sa Yung mga akin. ganun. Seryoso? May mga apps na ganyan. Lahat ng mga apps na parang kailangan nilang malaman kung ano yung pattern mo, lahat yun.
Hindi, May- kahit ngayon Ano? Di ba may sinearch kang hindi, mayroon ako isang kaibigan na nagkwento ng ganyan din ng algorithm. Hindi siya nakapasok sa trabaho kasi ka-work ko. So nag-send siya, nag-chat siya dun sa TL namin na may sakit siya. Sinabi niya kung ano yung sakit niya. Algorithm ng ad sa Facebook, yung gamot para dun sa sakit niya. Seryoso, wala siyang sinearch. Hindi niya sinearch na anong gamot sa sakit ko. Kunwari, sabihin natin pasimple na lang natin. Nagkaroon siya ng lagnat. lagnat. Hindi siya nag-search ng anong gamot sa lagnat, anong mabisang gamot sa lagnat. Sinabi niya lang yung word na lagnat dun sa chat nila nung TL. May lagnat po ako, di po ako makapasok ngayon. Iba ba to ng Facebook? Biogesic. O yung mga ads na pang lagnat na gamot? Hindi, nagsama yung sipon, lagnat, tsaka ubo. Bioflu. Oo, bioflu na yun. Nandun sa rectum. Kasi si James dati, naging yun eh. Ano ka nga ba sa bio? Brand ambassador. Brand ambassador para maganda pakinggan. Brand ambassador. Pero ayun nga. Pag babae, ambassadress? Ambassadress. Kasi nakadress. Hindi, seryoso ba? Pag ambassador, lalaki door. Kasi Red Door Podcast. Oo, tama na ba Guys. Tinan nyo, pag feeling feeling scared kayo, try nyo, baka iba to sa inyo yung Sa Red Door Podcast PH. Pero grabe na mahiwagi talaga yung algorithm nakakatakot at the Pero same nakakatakot at the same time kasi isipin mo nakalagay daw doon sa terms and condition na may right sila na i-store yun. Yung mga meron pa Pero, nakalagay doon face print tsaka voice print. Pero di ba meron ng nagpatunay yan talaga na galing sa sa CIA? CIA ba yan? Hindi ko alam. Or Sino ba si basta IA? Siya. Central Intelligence of America, di ba? Central Intelligence Agency. Agency pala. Yun. Di ba meron yun yung naging movie na siya, True to Life na Yung tinatakpan nila yung Oo. yung kasi lahat Black Hat ba yan? Yung movie na yun? kalimutan ko eh. Kasi raw yun, naging persona ng grata siya sa Amerika. Ngayon nakatira na siya sa Russia, hindi na siya makabalik. Kasi pag, Ayan nga. Teka lang, sino pag bumalik nga siya sa Amerika, ikukulong na siya. Nag-seek siya ng refuge sa Russia. Pero ang kasi niya is siniwalat niya. Snowden. Ayun si Si Snowden. Snowden. Hindi ko Siniwalat Panoorin niya. mo, ganda nun. Bago pa mauso yung sa apps na Buksan mo yan. yung app mo. Tignan mo, lalabas na Snowden. Yun yan. nga, nasip ko. Sige, tuloy mo yung kwento mo, titingnan natin kung SN lang itatype ko, SN Ayoko na, kinikilabutan ako. Hello, SNR. Gutom ka na. Natatakot ako baka kasi mangyari talaga Pero ano bang ni Snowden? Siniwalat niya yung kasi siniwalat niya yung pag-breach sa privacy ng mga tao. Kasi di ba kung mapapanood mo yung movie, may isa siyang tropa na siya yung umaano dun sa mga files, tawag dito, gadgets nung mga tao na gustong ipatignan o pahanap yung mga targets nila. Example, Government na to. government to ng Amerika. Example, example ikaw, merong kasalanan sa Amerika. Halimbawa, ako, umutang ako kay Vance. 1.5, ganun. Tapos di mo pinayaran. Oo. Gago ka nun. Inano Hindi. Yung parang ganun yung trabaho niya nung lalaki. Tapos meron din na parang pinapaano yung Amerika, tawag doon, surveillance. Tapos pinuntahan niya yung pinuntahan nung lalaki, yung kaibigan ni Snowden, yung Tapos binuksan niya yung una nga yung laptop ata yun nung anak nung nung pinapa-surveillance. Tapos nakita niya doon nagbibihis yung Yung kahit patay yung device. Oo, kahit patay yung device. Nakita ko nga Grabe yung... Kaya nga nung time na nagsiwalat siya, wala siyang kahit na anong cellphone. Kung magkaroon man siya ng cellphone, bibili siya ng cellphone, tapos after niyang mag-make ng call doon, tapon agad. Pati Disposable phone. No, tapon agad. Lahat ng Yun, grabe. Ang bilis. We're almost 1 hour na nag-record. Feeling ko, madami pang pwedeng i-share Kasi nandun pa lang tayo umikot sa Oo. Parang konting topics pa lang Oo. So I guess magkakaroon tayo ng part 2 next week or kung kailan man available si Kuya Jims sa Kuya TikTok. James.
Yan. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel namin, make sure na nakasubscribe kayo. Follow nyo rin sa TikTok si Tito Jamesu, Ayan, ayun, nakita dyan. si Kuya Jims, Ayan, kita. tsaka si Tito Ian Lee. Meron din, ano pa, may ibang social media ka pa ba na Wala. Facebook, James Cortez lang. James Cortez? Tapos, syempre, alam niyo naman sa amin, kung regular na kayo nanonood ng mga videos namin, ito, lalagay lang namin, flash lang namin sa screen yung mga socials namin. And basta, make sure na naka-subscribe kayo para masundan nyo yung next episode namin. Tsaka follow nyo rin yung group, yung Magic group namin, Magic Manila. Ayun, Oo, try gusto namin nyo- na mag-post ulit. Kung gusto nyo makanood ng mga luma namin Magic videos, nandun kami. Sa TikTok, Magic Manila. Tsaka, Hindi, Magic Manila PH. Yan, yun Magic yung pangalan. tsaka bago tayo magtapos, thank you nga pala ulit, James, sa pag papa-unlock ng aming Invitation. invitation. Day off ko lang Ah, talaga, yes. wala akong mapuntahan. O, edi sa rest day mo ulit. Part 2. Tayo ng conspiracy theories. Tama. Tapos Kung- ayun na nga, So, Sige. May sa lahat ng sasabihin mga ka pa ba? listeners natin and sa lahat ng mga nanonood sa YouTube, kung bago lang kayo sa channel namin, Kung bago yan sa channel namin, make sure na nakasubscribe kayo kung nanonood kayo sa YouTube. Tapos kung nakikinig naman kayo sa Spotify, make sure na you follow us. Tapos meron ditong mga questions, mga polls, answer kayo para may idea kami sa kung ano yung gusto nyong papakinggan or i-topic namin sa mga susunod na episodes. Hindi, tsaka kung may gusto kayo na conspiracy theories na gusto nyong pag-usapan, di ba? Okay, deep comment dive. nila dyan sa Comment. YouTube. Tapos i-deep dive namin yon, i-research namin, Oo. then pag-usapan natin, di ba? Hit like, comment kayo sa YouTube, makakatulong sa amin yan. Tapos subscribe kayo sa aming channel, tapos hit nyo yung bell notification para lagi kayong updated. Yun lang. So guys, salamat. See you sa susunod na episode. Bye! Bye! Thank you!